napakalamig ng hangin. Mga anak, halina't magtipon. Ngayong araw, bumalik tayo sa buhay ng ating mga ninuno. Lola Maria, ano po ang mga pangunahing aspeto ng pamumuhay nila noong unang panahon? Maganda ang tanong mo, Apo Juan. Halina't balikan natin. Sila ay may sariling sining, pamumuhay, tradisyon na nakaugat sa kanilang kalikasan. Ang mga katutubo noon ay nagtataguyod ng malapit na relasyon sa kalikasan. Nakikipag-ugnayan sila sa mga espirito ng kagubatan at nag-aalay ng mga ritual upang magpakita ng paggalang at pasasalamat. Naniniwala silang ang bawat elemento ng kalikasan ay may taglay na kapangyarihan na dapat igalang at pahalagahan. Oh, bakit ka naparito? Anong kailangan mo? Hihingi po sana ako ng payo. Bakit? Ano na bang nararamdaman mo? Buhat nung huling ginamot kita. Ilang araw na po kasing masakit ang kalamnan ko. Sakto, may niluto ako ditong halamang gamot. Teka, kukunin ko lang. Maraming salamat po. Ang pag-aalaga ng mga halaman at pag-aalaga ng mga hayop ay pangunahing kabuhayan nila. Sa pamamagitan ng pagtatanim at paghahayupan, natutugunan nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, mula sa pagkain hanggang sa mga kasuotan at kagamitan. Ang kanilang kaalaman sa pagtatanim ay naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, habang ang pag-aalaga ng hayop ay nagbibigay ng karagdagang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod sa kabuhayan, ang mga gawain ito ay bahagi rin ng kanilang tradisyon at kultura, kung saan ang bawat ani at alaga ay tinuturing na biyaya mula sa kalikasan na dapat pangalagaan at pagyamanin. Ang sining ng pag-uukit ay nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain at pagkilala sa kanilang mga ninuno. Bawat ukit ay may malalim na kahulugan, madalas na nagsisilbing simbolo ng kanilang paniniwala, kasaysayan at kultura. Sa pamamagitan ng mga detalyadong disenyo na ipapasa nila ang mga kwento at tradisyon mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang mga inukit na larawan ng mga ninuno, hayop at mga elemento ng kalikasan ay nagsisilbing gabay at paalala ng kanilang koneksyon sa kanilang pinagmulan. Ang pamimingwit ay mahalaga sa kanila. Gamit ang sariling lambat, araw-araw ay pumapalaot sila. Umaasa sa kaalaman sa agos. Ang kanilang bingwit ay matibay at maingat na ginawa. Nagpapakita ng kanilang ugnayan sa dagat at kalikasan. Ang kanilang mga tahanan, bagamat simple, ay sumasalamin sa pagkakaisa, kasipagan at pagiging maparaan nila sa kabila ng mga pagsubok. Bawat sulok ay puno ng kwento ng pagtutulungan at sakripisyo na nagpapakita ng kanilang malalim na ugnayan at kakayahang mapabuti ang kalagayan. Ang kabukiran ay isang lugar na sagana sa kalikasan at puno ng katahimikan, malayo sa ingay at abala ng syudad. Ito ay sumasalamin sa isang payak at simpleng pamumuhay kung saan ang mga tao ay nakadepende sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Sa kabukiran, makikita ang masasaganang taniman, malawak na bukirin at mga bundok na nagiging likas na tanawin sa paligid. Ang mga ilog na dumadaloy dito ay nagbibigay ng kinakailangang tubig para sa mga sakahan. Higit sa lahat, ang kabukiran ay kumakatawan sa isang komunidad na may malalim na koneksyon sa kalikasan na nananatiling matatag sa kabila ng mga hamon ng modernong panahon. Ang kabukiran ay hindi lamang isang lugar, kundi isang simbolo ng tahimik na revolusyon laban sa mas mabilis na takbo ng buhay sa lungsod. Dito, ang oras ay tila mas mabagal, ang hangin ay mas sariwa at ang bawat araw ay isang paalala ng kagandahan ng simple at makabuluhang pamumuhay. Noong unang panahon, ang mga bata ay naglilibang sa pamamagitan ng paglalaro ng mga tradisyonal na laro ng lahi. Hindi lamang ito nagbibigay ng kasiyahan, ngunit nagdudulot din ng pisikal na kalakasan, koordinasyon at pakikipagkapwa. Ang mga larong ito ay tulad ng luksong tinik, tumbang preso, patintero at piko. Ang paglalaro ng mga ito ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay at nagugat sa kultura at tradisyon ng ating mga ninuno.
Sa paglalaro ng mga larong ito, hindi lamang pisikal na lakas at bilis ang kanilang napapalakas, kundi natututo rin silang makipag-ugnayan at makipagtulungan sa kanilang mga kalaro. Ang mga larong ito ay nagsisilbing paraan upang mabatibay ang samahan sa komunidad, at dahil dito, lumalalim ang kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan. Bukod pa rito, ang mga laro ng lahi ay nagiging daan upang maipasa ang mga tradisyon at kaugalian mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, na nagiging bahagi ng pabansang identidad at kultura. Sa madaling salita, ang mga tradisyonal na laro ay hindi lamang nagiging libangan, kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay at pamumuhay na dapat ipagmalaki at ipagpatuloy ng mga susunod na henerasyon upang mapanatili ang ating makulay na kultura at kasaysayan. Ang buhay ng mga katutubo noong unang panahon ay puno ng respeto sa kanilang kalikasan at kultura. Lahat ng aspeto sa kanilang pamumuhay ay nagpapakita sa kanila ng pakikipag-ugnayan sa Salamat po, Lola Maria, sa pagbibigay liwanag ng ating kahalagahan ng kasaysayan. Huwag nating kalimutan ang aral na ito. Pagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Ma, may sinalang akong halamang gamot dito. Ay puno ng kagamitan sa kultura dito para manghingi ng payo. Wait lang, nakikita lang ako.